Salamat po. Again po, Romans chapter 4, beginning verses 9 up to verses 12. Sabi ho dito, ipinahayag na ba ang pagiging mapalad na ito sa pagtutuli o gayon din sa di pagtutuli? Sapagkat sinasabi natin na ang pananampalataya ay ibinilang na pagiging matuwid kay Abraham. Paano nga ito ibibilang? Iyon ba'y bago siya tinuli o nang tuli na siya? Iyon ay hindi pagkatapos na siya ay tuliin, kundi bago siya tinuli. Tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siya'y di pa tuli. Ang layunin ay upang siya'y maging ama ng mga sumasampalataya, bagamat siya'y di tuli at upang ang pagiging matuwid ay maibilang din sa kanila. Gayun din ang ama ng pagtutuli na hindi lamang sa mga pagtutuli, kundi pati naman sa mga sumusunod sa mga hakbang ng pananampalataya ng taglay ng ating amang si Abraham na nasa kanya bago siya tinuli. So aking pong binigyan ho ng pamagat ang ating pag-uusapan ngayon na how righteousness is obtained. How righteousness is obtained. Paano po nakakamit ang katuwiran? So ating pong natalakay last Sunday, tinapos po natin ang Abraham's faith. Nakita ho natin kung paano pong sumunod si Abraham sa paraan ho ng kanyang pananampalataya. Ngayon, dahil ito po ay nasa kanugtong ho ng talata na ating pong binabasa na ating series sa Book of Romans, yung chapter 4 ho ng verses chapter 9 up to verse 12, ay makikita ho ninyo ho rito na paulit-ulit ho yung salitang pagtutuli. So doon ho papaloob ho tayo sa aral na ito. Dahilan po ang mga Hudyo ay naniniwala sila na sila po ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos kung sila po ay mga tuli. Amen? So yun ho yung paniniwala ho ng mga Hudyo. So bago ho natin pagpatuloy po ang ating pong mensahe po ay manalangin po tayo muli sa Panginoon. Samahan ninyo akong yumuko at tayo po ay manalangin sa Diyos. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, ipinagpapasalamat po namin dakilang Diyos ang magandang araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Hinihiling ko po, Panginoon, ang iyong mga salita ay patuloy niyo pong bigyan ng bisa at kapangyarihan sa buhay po namin. At huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ito po ay mawala, aming Ama. Nawa po kaming pong lahat ay patuloy pong lumago sa aming pananampalataya na nakabatay po sa saligan po ng aming pananampalataya sa iyong mga salita. Dahil naniniwala ho kami, Panginoon, ang iyong salita ay makapangyarihan. Ang iyong salita ay may kapangyarihang magpabago ng buhay namin. Ang iyong salita ay may kapangyarihan na mag-ayos ng buhay namin. Salamat sa iyong mga salita na aming tatanggapin ngayon sa umagang ito. Salamat po, ikaw lamang po ang dapat na maparangalan at maluwalhati, Panginoon, sa dakong ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. So welcome po pala sa mga estudyante ho ng Living Light. So salamat. Palapakan natin ang Panginoon. Nawa hindi ito ang una't huli ng inyong pagdalo. At salamat sa Panginoon dahil alam ko ito po ay itinatakda ng Diyos. Ang lahat ng bagay sa daigdig na ito, yung pagliligtas ho niya, ito po ay plano ho ng Panginoon. Hindi po dahil na-invite ho kayo, kundi ito ay plano ng Diyos na kayo ay makarinig ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Panginoon. Dahil sabi ng Banal na Kasulatan, ang pananampalataya ay nagmumula lamang sa pakikinig at paikinig ng salita ng Diyos. Kaya po, ang mga bata ng Living Light, naniniwala ako na may magandang layunin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Salamat, no? Sana ito na yung simula ng inyong pagdalo sa gawain ng Panginoon. So ngayon po tinatalakay ho natin ngayon ang how righteousness is obtained. Paano po nakakamit ang katuwiran? Marami po mga tinatawag nating kalituhan sa mundong ito. Na kung saan po ay dahil sa usapin patungkol ho sa tinatawag nating kaligtasan, no? May usapin po ng mga ibang mga reliyon kasi ang relihiyon po sa buong mundo ho ngayon ay nabibilang po ng mahigit 4,000 relihiyon.
At ang lahat ho ng reliyong ito po ay nagsasabi na sila po ang tama. Wala na ho magsasabi sa kanila na sila ay mali. Pero ano po ba yung tama? Ano po yung dapat ho nating paniwalaan? Yun po bang aral ho ng leader ng simbahan o ano ho yung aral na tinuturo ng banal na kasulatan? So dun ho tayo sa aral ho na tinuturo ng banal na kasulatan. Hindi ho yung aral ho ng simbahan o aral ho ng leader ng simbahan. Kasi yun po ay man-made. Amen. Ibig sabihin po, ginawa ho ng leader ho ng simbahan yung aral na yun para po ipabatid sa buong mundo na sila ang tama. Sila ho yung nakakaalam patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Ngayon tayo po, naniniwala ho tayo sa banal na kasulatan. Wala ho tayong ibang dapat paniwalaan. Hindi ang salita ng pastor, hindi ang salita ng sino man dito sa member ho ng KLDC. Maniniwala ho kayo pag ito po ay sinabi ng banal na kasulatan. Amin po ba? Kaya po ang ating pananampalataya ay nakasalig po sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga po, how righteousness is obtained. Papaano ho ba tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos? Papaano ho ba natin makakamit ang katuwiran o magiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo? Kaya nga po, ang banal na kasulatan po ay may sagot ho dyan. At hindi ho nawawala ang banal na kasulatan dahil ang banal na kasulatan din po ang sasagot sa kalituhan ng mga tao ngayon patungkol sa kaligtasan na tinatalakay sa bawat simbahan ng mundo na ito. May mga paniniwala na ibang Kristiyano po na ganito po, na kailangan daw muna ang tinatawag nating water baptism para maligtas. Again, may paniniwala ang ibang mga Christian churches ho ngayon, especially ho sa mga born-again churches, na kinakailangan dumaan sa proseso ho ng water baptism ang isang tao na gustong maligtas. At ilan naman pong nagsasabi na kailangan daw munang pagsisihan ang lahat ng kanilang mga kasalanan para sila po ay maligtas. Ang sinasabi nilang pagsisisi daw ho doon ay ang pagsisisi doon sa kasalanan na ginagawa ho nila nung sila po ay hindi pa mananampalataya. Example po, halimbawa, sila po ay mayroong bisyo, yun ho yung kanilang pagsisisihan daw para sila po ay maligtas. Na kinakailangan daw na yun po ay iwan muna nila yung mga bagay na yun para sila ay maligtas. Pero tignan ho natin ang kahulugan ho ng repentance. Ang repentance ay hindi yung pagsisisi doon sa kasalanan na ginagawa mong mali. Ang kahulugan ng repentance sa banal na kasulatan sa salitang Grego po ay metanoia. Ang ibig sabihin ng metanoia ay mula sa hindi paniniwala kay Kristo Jesus patungo sa paniniwala kay Kristo Jesus. Kung walang pananampalataya ang isang tao kay Kristo Jesus at nagkaroon ho siya ng mensahe, ibig sabihin po, nakapakinig ho siya ng mensahe po patungkol sa aral po ni Kristo Jesus. Napakinggan ho niya na si Jesus ay namatay para sa kanyang kasalanan at naniwala ho siya doon. Naniwala siya doon sa mensahe na yun. Yun ho yung tinatawag ho nating salitang repentance sa salitang Griego ng metanoia. Amin po ba? So yun po yun ang tinatawag ho natin sa kaligtasan kung pag-uusapan ho natin yung salitang repentance. Okay po, tuloy ho natin ang ating pong mensahe ho dito. So meron pong iba po na kailangan daw ho nilang gawin muna ang programa ng isang simbahan. Ano po yung mga programa? Meron silang step number 1 na ito yung gawin ho nila. Step number 2, ito yung gawin ho nila. So pag hindi dumaan ang isang karaniwang miyembro doon sa proseso na inilagay o ibinigay ng leader ng simbahan at hindi ho dumaan sa tamang proseso, ang isang miyembro ho ng simbahan ay hindi makakatiyak ng kaligtasan. So yun ho yung mga paniniwala na kaguluhan sa Christian community kung patungkol sa kaligtasan ng pag-uusapan. Paano ho ba natin makakamit ang katuwiran? Ngayon, tuloy ho natin ang mensahe. Ano ba ang katotohanan sa mga bagay na ito? So Paul is attempting combat in this chapter of Romans. He has just told the Jews that getting right with God is simply a matter of faith. A simply a matter of faith. Yun lamang po mga kapatid.
Simple lang po ang paraan ng kaligtasan. Maniwala ka, sumampalataya ka. Sinabi niya sa mga Hudyo na ang pagiging tama o matuwid sa Diyos ay isang bagay ng pananampalataya o sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Sinulat ni Pablo na hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan para kalugdan ng Diyos, hindi rin sa pamamagitan ng mga gawa. So let's look together at them as we think together about how righteousness is obtained. Paano makakamit ang katuwiran? Step number one, verse 9. Dumako tayo sa verse 9. The plan for receiving righteousness. Yung plano po sa pagtanggap ng katuwiran. Muli natin basahin ang verse 9 again. Ipinapahayag nga ba ang pagiging mapalad na ito sa pagtutuli o gayon din sa di pagtutuli? Sapagkat sinasabi natin ang pananampalataya ay ibinilang na pagiging matuwid kay Abraham. So dito po, meron tinatawag ho nating kalituhan o confusion. Kasi meron pong question mark. Meron pong mga kalituhan ang ipinahayag po ni Apostol Pablo dahil ang kausap po dito ni Apostol Pablo ay mga Hudyo. Mga mananampalatayang Hudyo. Meron silang pagkalito. So Paul anticipated the objections of his Jewish audience and begins to address the issue of circumcision. Patungkol po sa tinatawag ho nating pagtutuli. Dahil Hudyo ang kausap ho niya, tinignan ho ni Pablo na maaaring nasa isipan ng mga Hudyo ang tungkol sa pagtutuli. Maaring lito pa ang mga mananampalataya kung gagawin pa ba nila ang kaugalian ng pagtutuli sa mga Hudyo. Kasi po ang paraan ho o proseso ho sa Judaismo, sa Judaismong relihiyon, kinakailangan ang bawat batang Hudyo ay tumaan sa tinatawag nating circumcision. Dahil naniniwala po ang mga Hudyo, pag ang isang Hudyo na tuli, yun po ay ligtas para sa kanila. Ngayon po, sila po ay mananampalatayan ni Kristo Jesus. Ngayon, meron hong tanong. Ang tanong ho ng mga mananampalatayang Hudyo, dapat pa bang magpatuli ang isang tao? Halimbawa, kasi po ang church, di ba ang church ay hindi lamang po bahagi ng Hudyo? Di ba naituro ko ho yan sa book of Ephesians? Naalala ho ba ho ninyo? Ano ho ang bahagi ho ng church? Ano po siya? Di ho ba ang bahagi ng church ay mga tao po na ano? Mga Hudyo at mga Hintil. So ibig sabihin po, doon sa Roma, hindi lamang Hudyo ang kausap po niya dito. Dahil simbahan ng kanyang kausap, meron din po mga Hintil. Ang mga Hintil po ay hindi tuli. Ulitin ko ha, ang mga Hintil ay hindi tuli. Ngayon pinag-uusapan ho nila, dapat pa ba na sundin natin ang kaugalian ng mga Hudyo? Na yung mga miyembro nating mga Hintil, dapat na ba silang magpatuli para sa tinatawag nating salvation? Yun ho yung kalituhan sa iglesia ho doon sa Roma na pinag-aaralan po at tinitignan ho na po sa Pablo kung gagawin pa nila yung tinatawag ho nating pagtutuli. Again, maaring lito pa ang mga mananampalataya kung gagawin nila ang kaugalian na ito. Para sa paniniwalang Hudyo ay may nakaakibat na espiritual na pagpapala ang isang tuli para sa kanila. Pero sa panahon ho natin ho ngayon, ang mga lalaking tinutuli ho ngayon ay kailangang magpatuli dahil ba sa relihiyon? Di ba hindi? Ito ay dahil po sa tinatawag nating hygiene. Kasi po marumi ho yun. Yung dulong bahagi po ng ari ho ng lalaki, yan po ay marumi. At kinakailangan talaga po na ang bawat lalaking Pilipino o buong mundo na mga lalaki ay tinutuli. Dahil po saan? Hindi dahil sa relihiyon. Ito po ay dahil sa tinatawag nating hygiene. Pero sa Hudyo, meron ho yung spiritual significant ang circumcision. Kinakailangan sila yung magpatuli dahil sa kanilang tinatawag ho nating kaligtasan. Meron po isang rabbi. Ang pangalan ho niya ay si Rabbi Menachem. Meron ho siyang sinulat. Ang sabi ho niya,
Our rabbis have said that no circumcised man will ever see hell. Again, naniniwala ang mga Hudyo na nasa pintuan daw ng impyerno si Abraham at tinitignan ho niya ang bawat lalaki na hindi tuli. Nandun daw sa pintuan ng impyerno. Tinitingnan ho niya yung bawat lalaki pag hindi tuli, no? Ay hindi papasok sa impyerno. Tama ba yun? Pag tuli pala, pag tuli, hindi papasok sa impyerno. Kaya pag supot, pasok ka sa impyerno. Yun ang paniniwala ho ng rabbi na si Rabbi Menachem. Oo. Kaya sa langit, wala daw papasok na supot. Dapat sa langit, lahat daw ng lalaki ay tuli. Yun ang pagkaugalian ho ng mga Hudyo. In other words, they attract their eternal security to the rite of circumcision. Yun ho yung pinatutungkol ho ng Rabbi na si Menachem. Tingnan ho natin ngayon kung bakit nila sinusunod ang kaugalian ng pagtutuli. Circumcision told the Jewish male three things. They are, number one, his body was permanently marked. Ang kanyang katawan po ay permanenteng namarkahan pag siya po ay tuli na. Once it was done, circumcision could not be undone. Siyempre, tatanggalin ang bahagi ng sobrang bahagi ho ng ari ho ng lalaki o balat ho ng lalaki. Kaya hindi na maibabalik ho yun. So this served as a permanent reminder of his relationship with the Lord. Ganon din ang kanilang paniniwala, may katiyakan sa salvation kung ang isang Hudyo o ang isang hintil ay dapat talagang magpatuli. Again yun po ay usapin ho doon sa aklat ho ng Roma. Yan po'y usapin po sa tinatawag ho nating iglesia o sa Roma kung dapat ba talagang magpatuli. So ito ho yung paniniwala ng kaugalian ng mga Hudyo na dapat talaga. Sa Hudyo again, sa Hudyo. Kasi yun po ay permanent na marka para tinatawag ho nating kaligtasan. Number two, his body was privately marked. Ang kanyang katawan ay pribadong minarkahan. Para sa mga Hudyo, ang lalaking Hudyo ay maaring mabuhay sa anumang paraan ng gusto niya. Maaari siyang maglingkod sa ibang mga Diyos at mamuhay ng lubos sa pamamagitan ng pagpapakasasa sa matinding kasalanan at kasamaan. Sa tuwing siya ay maguhubad at nakita niya ang tanda sa pribadong parte, maalala ho niya na siya ay pagamay-ari ho ng Diyos. So ibig sabihin po, ang isang tao pala ho o Hudyo o hintil na dumaan sa pagtutuli, yan po'y pagpapakita na siya po ay pagmamay-ari na po ng Diyos. Again, ulitin ko po, yan po ay kaugalian ng mga Hudyo. Sa tuwing siya po ay mag-aasawa ng hindi Hudyo, makikita ho niya ang palatandaan na siya ay nagkakamali sa pagpili. Kasi po bawal sa kanila ang mag-asawa ng hindi Hudyo. Yun ho ang kanilang paniniwala. Na dapat po pala kung ikaw po ay isang Hudyo, mag-aasawa ka ng Hudyo lamang. Tingnan ho ninyo, sinong unang-una na hari na lumabag sa kaugalian na yan? Sino po? Yung unang hari na lumabag sa kaugalian ng ganyan, na hindi dapat nag-aasawa ng hindi Hudyo. Alam niyo po kung sino po? Siya ho yung pinakamayaman na hari, si Haring Solomon. Kali po ilan po ang kanyang hindi manampalataya. Ibig sabihin hindi Hudyo, kung ilan po? 300. Kung hindi ako nagkakamali, 300. Yung 700, Hudyo yun. Imagine niyo, papaano niya iniisa-isa ho yun sa 1,000 asawa? Grabe tong si Solomon, ano? Imagine mo, inalaw. Actually, ayaw na ho ng Diyos ho yun. Ang bilin talaga ho kay Haring Solomon, wag na wag kang mag-aasawa ng pagano. Pero because of his temptation, doon sa attraction na magaganda nga ang mga pagano. Kaya minsan nga po, yan ang po ang problem mo sa church. Even the church, mga kapatid,
Sasabihin ng mga babae na mananampalataya, wala ba kasing poging born again eh. Okay, nagpapaligaw sa hindi born again na hindi mananampalataya. Okay, nangyayari, ganun po. Di ba? Okay, mag-invite kayo ng poging bago pa lang para sila po ay makakilala sa Panginoon, di ba? Kaya parang dumadami ang pogi sa churches. Amen? O tingnan niyo mga katabi niyo, pogi ba yan? Maganda ba yan? Ha? Amen. Yes, lahat ho tayo mga guwapo. Amen? Walang pangit. Naniniwala po ako ang isang mananampalataya ay maganda sa harapan ng Diyos. Bakit po? Dahil ikaw po ay may pananampalataya sa Panginoon. Kaya tingnan niyo mga kapatid dito, sa tuwing naguhubad pala ang mga Hudyong lalaki, pag sila po ay may asawa na hindi Hudyo, doon nakikita nila, ay, mali ako. Nakita niya ang kanyang pagmamayari. Kaharap ko, hindi Hudyo. So doon pala makikita ho niya, meron siyang pagkakamali. Ngayon, hindi nga tayo Hudyo. Pero kung may painiwala tayo na labas sa pananampalataya, katulad ng halimbawa ng bautismo, gumawa ng mabubuting gawa o sumunod sa mga programa ng simbahan para maligtas, parang katulad din ho tayo ng mga Hudyo. Di ba? Hindi ho tayo naka-emphasize sa circumcision. Wala ho tayong ganon. Pero kung tayo po ay naka-emphasize po sa tinatawag ho nating, eto dapat ginagawa natin ito, kinakailang mag-repent ka sa lahat ng kasalanan mo, and then kinakailangan mong magpabautismo dyan sa tubig para ka baligtas, parang Hudyo ka na rin. Na kinakailangan na ito yung tanong ni Apostol Pablo, kinakailangan pa ba dumaan ng isang hintil sa proseso ng circumcision para siya ay maligtas? Yun ho yung kalituhan eh. Yun ho yung tanong na pinapakita ho ni Apostol Pablo. Kaya kung tayo po ay merong programa sa simbahan na kinakailangan dumaan sa water baptism ang isang newly convert, na kinakailangan isang tao pong newly convert, kinakailangan dumaan siya sa tinatawag nating lubusang pagsisisi o pagdulog sa harapan ng Diyos, na kinakailangan umiyak siya ng umiyak para sa kanyang nagawang kasalanan. Tandaan ninyo, hindi lahat ho ng pag-iyak ay kinalulugdan ho ng Diyos. At wala ho sa pagluha, ulitin ko, marami pong lumuluha na hindi naman pinapakinggan ho ng Diyos. Tingnan ho ninyo, sa banal na kasulatan po, lumuha din sino po? Si Esau. Tama po? Sino pa lumuha po? Si Judas. Si Judas po na hindi humanampalataya. Actually, kung babasahin ninyo ang banal na kasulatan, pinagsisihan niya yung mga nagawa niyang mali. Na kanya hong ipinagkanulo ang kanyang Panginoon. Pero hindi ho siya naligtas. Maliwanag ho ito, kaya wala ho sa pagsisisi ng kasalanang ginawa. Wala ho sa pagluha mula sa ating mga mata para tayo ay maligtas. Pinapakita ho lang ho sa ating ho dito ng banal na kasulatan. Wala ho sa outward. Iyan po ay nasaan? Inward. Nasa panloob. Amen? Mahalaga ho yung panloob na pagkatao. Mahalaga kasi dyan po nakasalalay po yung pananampalataya. Ang pananampalataya, ito po ay painiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita, na sumasang-ayon ang iyong puso at ang iyong kaisipan. Kaya wala ho dyan ang panlabas na ginagawa ng tao para siya ay maligtas. Ngayon, balik tayo sa ating pong talata na ating binanggit ho sa verse 9. Yan ang pinatungkulo sa talata ho ng verse 9. Na ipinapahayag nga ba ang pagiging mapalad na ito sa pagtutuli o gayon din sa di pagtutuli? Sapagkat sinasabi natin ang pananampalataya ay ibinilang na pagiging matuwid kay Abraham. So hindi mahalaga ang pagtutuli, kundi pananampalataya. Pakisabi sa katabi, hindi mahalaga ang pagtutuli, ang mahalaga ay pananampalataya. Amen? So natapos natin, the plan for receiving righteousness, not for circumcision, but faith. Verse 10, Roman number 2. Verse 10, the pattern for receiving righteousness. Ang tularan sa pagtanggap ng katuwiran.
Again, Romans chapter 4, verse 10, let us read. Paano nga ito ibinilang? Iyon ba'y bago siya tinuli? O nang tuli na siya? Iyon ay hindi pagkatapos na siya ay tuliin, kundi bago siya tinuli. So ano again na naman ang confusion? Kasi tanong na naman siya, di ba? So merong pagkalito na naman. Ano ang confusion dito? Ang tanong ni Pablo, nauna ba siyang tinuli kaya siya naging matuwid? Dahil sa kanilang pagkalito, hindi nila naklaro ang kwento ni Abraham. Kaya ang ilan sa mga Hudyo ay nasa impyerno dahil tumingin sila sa pagtutuli, hindi sa pananampalataya. Again ha mga kapatid, dahil sa kalituhan ng mga tao sa Israel, sa Roma, dahil ang tingin nila, kinakailangan magpatuli sila. Ang kalituhan, doon sila tumutok sa pagtutuli. Hindi sila tumutok sa pananampalataya. Hindi nila alam ang Genesis, ang aklat ng Genesis. Kaya mahalaga ho dito mga kapatid, alam natin ang buhay ni Abraham. Bago ho siya tinuli. Ano ba ho ang nauna? Siya ay binigyan ng katuwiran o tinuli muna siya? Di ba? Kaya tingnan ho ninyo ang talata. Kaya may tanong dito, paano nga ito ibinilang? Iyon ba'y bago siya tinuli o nang tuli na siya? Iyon ay hindi pagkatapos na siya'y tuliin, kundi bago siya tinuli. Ibig sabihin, sinagot ni Apostol Pablo ang kalituhan ng mga mananampalataya. Sinagot niya dito sa huling talata, sa huling preso ng verse na ito. Kaya ito po ang mahalaga. Ang mahalaga po ay ang libro ng Genesis. Dapat alam ng tao, ito ang ipinakita ni Pablo sa mga Hudyo sa Roma. Clear that Abraham was saved at the age of 85. Tingnan niyo po ilang taon ho naligtas si Abraham? 85 years old. Nakatanggap po siya ng mensahe ng Diyos. Yan po ay nasa Genesis, Kapitulo 15, talatang 6. Di ba? Siya po ay pinakitaan po, last Sunday, sinabi ko sa inyo, di ba, pinakitaan ho siya ng Panginoon ng pangitain. Anong pangitain kay Abraham? Nakakita ho siya ng ano po? Ng maraming, ano po yung nakita ho niya? Maraming bituin. Anong sabi ho ng Panginoon sa kanya? Ganyan magiging karami ang iyong magiging lahi. Naniwala ho ba siya? Di ba? Yan po yung nasa verse 6 ng chapter 15, verse 6 ng Genesis. At sabi doon, sumampalataya, sino? Si Abraham at ibinilang siyang ano? Matuwid. Tanong, siya po ba ay tuli na? Hindi pa. Kaya po ang pagiging matuwid ng isang tao ay hindi po sa pagtutuli. Ang pagiging matuwid ng isang tao ay sa pamamagitan ng ano po? Pakilakas? Pananampalataya. Yan ang hindi nakita ng mga Hudyo, ng mga Hintil. Naka-emphasize sila doon sa circumcision na litong-lito sila, hindi nila alam gagawin nila. Ano ba? Hindi, supot pa ako eh. Ano pa gagawin ko para ako'y makaroon ng katiyakan ng kaligtasan? Imagine ho ninyo, some of their leaders ng church ho doon sa Roma, kinukonvince sila, ay, Hudyo kami. Pero ikaw, hintil ka. Baka gusto mong join us. Gusto mo rin magpatuli. Mas maganda yung tuli kaysa supot. Ha? Maaaring ganun po yun. Baka sinabi, dapat ka magpatuli. Kasi pag hindi ka tuli, baka hindi ka makapasok sa langit. Yun ho ang kalituhan ho nila. Mabuti na lang sumulat si Apostol Pablo. Tingnan niyo kiklear ko lang sa inyo. Dahil sa kalituhan ng iglesia sa Roma, ginamit ng Diyos si Apostol Pablo. Kaya sumulat ho siya doon sa kalituhan ng mga iglesia sa Roma. Oy mga kapatid, yung mga supot dyan, manatiling supot. Ha? Actually, yan may sinabi ho sa Korinto. Ha? Yung hindi tuli, manatiling hindi tuli. Sinabi din ho yun, yung mga walang asawa, manatiling walang asawa. Actually, ini-encourage nga ni Apostol Pablo na hindi na mag-asawa.
Amen? Napatawa, napangiti si Sister Karina. Kasi actually, yun po yung sinasabi ko na kasulatan. Yung walang asawa, manatiling walang asawa. Ha? Tingnan niyo mga kapatid ha. Clear that Abraham was saved at the age of 85. So siya po ay naligtas 85 years old according to Genesis chapter 15 verse 6. However, he was not circumcised until he was 99 years of age. Imagine niyo mga kapatid, 14 years. Sinabihan siya ng Lord. Basahin niyo ang Genesis kapitulo 17, talatang 1 hanggang 14. Ibig sabihin pa, mas nauna na sumampalataya si Abraham bago siya nagpatuli. Imagine niyo po, mga kapatid, gaano nakakunat po yun? Ha? 14, 99 years old. Di ho ba, mga kapatid? Again, at ang pagtutuli, ito, may liwanayan ko sa mga kapatid, ha? At ang pagtutuli ay isang tanda lang ng tipan ng Diyos sa kanya. Yun lang ho yun. Hindi ho siya pwedeng ibatay sa salvation, sa kaligtasan ng circumcision. Again, ang pagtutuli ay isang tanda lang ng tipan ng Diyos sa kanya, hindi tanda ng kaligtasan. Basahin ang Genesis chapter 17 verse 10. Ito ang aking tipan. Tingnan po Ito ang aking tipan na inyong iingatan, ang tipan natin at ng inyong bini. Pagkamatay mo, ang bawat lalaki sa inyo ay tutuliin. This is a sign of covenant from God to Abraham na bawat Hudyo kinakailangan tuliin. Kaya nga kahit nga ho yung hindi Hudyo tinutuli nila. Pag once na sila po ay naisip nila na gusto nila makipamayan sa Hudyo, na sila po ay naoobliga ang mga pagan na kinakailangan magpatuli din sila. Remember po kung nababasa kayo ng Old Testament, may times po doon ng mga Gentile people nakipagkaibigan sa mga Hudyo, sila po ay binigyan po ng payo ng Hudyo, patuli kayo kung gusto ninyo mapangasawa ang mga babae namin dito. Nabasa niyo sa Bible ho yun? In-encourage ho nun, pero actually, mayroong purpose ho doon. Ang purpose ho ng mga Hudyo ho doon para patayin itong mga Gentile people na ito na lumalaban sa kanila, ini-encourage nila, kung gusto niyo mga pangasawa, mga babae namin dito magpatuli, kasi siyempre po, pwede na ho nilang patayin yung mga male Gentile na yun. That's the purpose. That's the motive. So, again, sabi sa verse 10, no? Yan po ay tipan lamang. Mali ang pag-aakala ng mga Hudyo sa tanda ng tipan ng Diyos kay Abraham na uwi sa tanda ng kaligtasan. Na mali sila. Maliwalag naman ang gawa, chapter 16, verse 31. Basahin po natin. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at, pakilakas po, mailigtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Meron ba sinabi dyan sa aklat ng gawa na kinakailangang magpatuli? Wala po. Walang pangangaral ang mga apostol na kinakailangang magpatuli. Ang sinabi ng mga apostol, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya po ang kaligtasan ay sa paraan lamang po ng panampalataya kay Kristo Jesus. So gustong ipakita ni Pablo, hindi mahalaga ngayon sa kaligtasan ang pagtutuli. Dahil ito naman ay tanda lamang, again, ito ay tanda lamang ng tipan ng Diyos kay Abraham. Kaya ang kaligtasan ay wala saan? Sa pagtutuli, wala sa mabuting gawa, dahil ikaw ay kasama o miyembro ng isang simbahan at nagagawa mo ang mga tungkulin mo para sa Diyos, hindi yan po ang paraan ng kaligtasan. Ulitin ko, ang paraan ng kaligtasan ay ang tanda ng kaligtasan, walang iba, manampalataya ka lamang kay Kristo Jesus. Ikaw ay maliligtas
pati ang iyong sambahayan. Pati sa iyong sambahayan kung ipapahayag mo sa sambahayan mo ang mensahe ng kaligtasan. Pero kung hindi mo ipapahayag ang mensahe ng kaligtasan sa iyong asawa, sa iyong mga anak, hindi pa rin sila mailigtas. Kinakailangan pa rin nilang individual na manampalataya. Individual na sumampalataya. Yan nga po yung hinaing ni Pastor Banji sa akin. Laging sinasabi niya sa akin pag nagkakausap kami, Pastor Ray, gusto ko yung aking mga anak ay madala ko sa Panginoon. Kalahon ninyo mga kapatid, minsan merong hindi masalimot ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos. Marahil ito yung time sa kanyang pamilya ay na ang kanyang panalangin ay tugunin sa panahon na siya po ay wala na. Meron pong kung kilala ho ninyo si George Mueller, kung di ako nagkakamali. Si George Mueller po ay meron ho siyang 5 kaibigan. 5 kaibigan na hindi manampalataya. Pinag-pray ho niya, yung unang kaibigan ho niya, sa loob ho ng tinatawag nating 5 taon. After 5 years, naligtas yung unang kaibigan niya. Yung pangalawang kaibigan niya, pinag-pray ho niya hanggang 10 taon. Naligtas ho yung pangalawang kaibigan ho niya. Yung pangatlong kaibigan ho niya, pinag-pray ho niya after 15 years. Naligtas yung kanyang pangatlong kaibigan after 15 years. Makinig kayo mabuti. Si George Mueller po ay hindi ho tumigil ng kakapanalangin. Dahil gusto ho niyang maligtas ang kanyang 5 kaibigan. Yung kanyang pang-4 na kaibigan, pinag-pray ho niya ng 20 taon. After 20 years, naligtas ang kanyang pang-4 na kaibigan. Pero si George Mueller po, namatay pagtungtong ho ng 25 taon. Yung huling kaibigan, naligtas nung nasa kabaong na si George Mueller after 25 years. Yung huling kaibigan, yung pang-5 kaibigan ay naligtas after 25 years nung patay na si George Mueller. Nung nakiramay, yung huling kaibigan, napagtanto nung huling kaibigan ng pang-5, ganito pala ang sasapitin ko. Isang araw mamamatay din ako. Kinakailangan kong sumampalataya sa sinasabi ni George Mueller kay Kristo Jesus. Kaya naligtas yung 25 taon sa huling kaibigan niya na pang-5. Marahil mga kapatid, yung kuwento ho ni Pastor Banji doon sa kanyang pamilya, maaaring ho yung kanyang pamilya ho ngayon ay marahil ay ang Diyos po ang kumakaugnay sa kanila. Hindi man ho napakinggan ho ng kanyang mga anak ang tinig ho niya ng encouragement, binaliwala. Pero nung wala na si Pastor Banji, naniniwala po ako, ang panalangin ho ni Pastor Banji ay hindi nawawala ng kabuluhan. Bakit po? Kasi yung kanyang 2 anak ay narito na. Amen? Amen? Nung binilibing ho si Pastor Banji, kinausap ko ang kanyang 2 anak na lalaki. Sabi ko ho nung kay Vincent, Vincent ba Tatay Bio, no? Si Vincent. Sabi ko, Vincent, samahan mo daddy mo. Hindi nyo niyaya, Tatay Bio. Hindi nyo niyaya si Vincent. Nayayain ho niya sa next Sunday. Umuo siya sa akin, sabi niya, opo, pastor, sasamahan ko po si daddy. Kalon niyo mga kapatid, naniniwala ako mga kapatid, ang kabaong ay nagsasalita. Ang patay ay nagsasalita. Ano mo ba yun? Nagsasalita ang patay? Nagsasalita ang patay para ipakita ho sa atin, lahat tayo, isa lang hantungan, kamatayan. Pero pagkatapos ng kamatayan, merong paghuhukom. Walang iba. Haharap tayo
sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa akin lang ho mga kapatid, kung meron ho kayo mahal sa buhay, na alam po ninyo, hindi pa ho sumasampalataya kay Kristo Jesus, share natin ang gospel. Hindi ikaw ang magliligtas sa sambahayan mo. Ang magliligtas sa sambahayan mo, walang iba, si Yesu Kristo. Ang tungkulin mo lamang is ibahagi sa kanila ang mensahe ng kaligtasan, iluhod sila sa panalangin, ang banal na Espiritu ang siyang magkukonvict sa puso nila para tumugon sila sa panawagan ng kaligtasan. Dahil naniniwala po ako, pinakamahalaga sa daigdig na ito, ang isang tao ay magkaroon ng tinatawag ho nating assurance of salvation. Ng eternal security. Ang kayamanan ng daigdig na ito ay mapaparam. Sabi ng banal na kasulatan, heaven and earth shall pass away. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Pati lahat ng kayamanan sa daigdig na ito. Samantalang ang salita ho ng Diyos kailanman, hindi ito lilipas. Kaya po ang ating pananampalataya po ay nakasalig lamang sa salita ho ng Diyos. Sa sinasabi ho ng banal na kasulatan na kinakailangan ho nating paniwalaan. Kaya tayo po ay maliligtas, pati ang ating sambahayan, kung sila po ay idudulog ho natin sa Diyos sa panalangin at sila po ay ating babahaginan ng salita ng kaligtasan na tinuturo ng banal na kasulatan. So dito po ang kaligtasan ay wala sa kautusan, wala sa mabuting gawa, wala ho sa paraan ng simbahan. Ito po ay sa paraan ng tinatawag ho nating salvation by faith alone in Christ alone. Amen? Kasi wala sa water baptism eh. Let's look at the life of a thief on the cross. Sino ho ba yung magnanakaw doon sa cross? The thief on the cross. Sabi ho doon sa Luke chapter 20, 23, verse 39 up to verse 43, this man trusted Jesus Christ for his salvation and he was saved. Nung sinabi ho nung yung lalaking nasa kanyang kanan, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sinabi ba ni Christ, kinakailangan ka munang magpabautismo? Ha? Yung ba sinabi ni Christ? Sinabi ba ni Christ, kinakailangan mo munang pag-isihan ng kasalanan mo. Yung pagnanakaw mo, pag-isihan mo, iluhod mo sa akin yan. Sinabi ba niya yon? Hindi. Anong sabi ho ng Panginoong Yesus? Nung sinabi ho nung lalaking magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Ngayon din, kakasamahin kita sa aking paraiso. Today, kaya po ang kaligtasan is not tomorrow. The salvation is right now, today. Ibig sabihin po, pag ikaw ay sumampalataya, today, you are saved. Amen? Yun ho yun, paniniwala ho, ng banal na kasulatan. Kaya malinaw, hindi dapat ipinapadaan ang tao sa proseso ng kaligtasan sa paraan ng circumcision, ng water baptism, ng confession of our sins, o lahat anumang mga project o mga program ng church, only by faith alone in Christ alone. Yun lamang po mga kapatid. Kasi this is our basis. Ang pasel po natin ay yung magnanakaw sa krus. Hindi po siya nagpa-member. Again, hindi siya miyembro ho ng simbahan. Pero siya po ay naligtas. Amen. Naniniwala po ko, hindi mo kinakailang magpa-member sa anumang simbahan para ikaw ay maligtas. Ngayon, kung hindi ka pa mamamatay, kailangan mo magpa-member. Amen. Siyempre, yung magnanakaw, mamamatay na yun eh. Hindi na kinakailangan siya magpa-member. Pero hindi ka pa mamamatay, kailangan mo bang magpa-member sa church? Answer me. Yes. Anong purpose? Anong purpose?
Fellowshipping, another one. Ano pa? Growth, very good. Kasi hindi ka magkakaroon ng spiritual growth kung hindi ka magpapamember sa church. Tama? Kasi bibigyan ka ng chance ng pastor ng ano? To serve God. Sabi ni Lani kanina sa akin, Hab, sa linggo, dapat maaga ka. Hindi. Kinakailangan tumulong ka doon sa pag-aasikaso doon sa anniversary. Hindi. Hindi ko tungkulin yun. Tungkulin ng mga manggagawa yun. Imagine, pastor lang ako pa magbubuhat ng upuan. Pastor na ako pa yung maglilinis. Ang tungkulin ho ng pastor ay ano po? Panalangin at pag-aaral ho ng salita ho ng Diyos. Sabi ko kay sa asawa ko, hinahayaan ko yan, ang tawag dyan ay practical ministry. Ang mga miyembro natin, binibigyan natin ng chance to serve the Lord. Pag-aagawan ko pa. Imbes na corona na nga nila yun aagawin ko pa? Hindi. Tandaan ho natin mga kapatid, ano man ang nagagawa natin para sa karya ng Diyos, yan ay may kapalit na ano po? Reward sa taas. Amen. Corona ho yan. Kaya sabi ko sa asawa ko, hayaan mo sila. Ano man yung magagawa nila sa anniversary, ano man yung kanilang part sa anniversary, gawin nila yun ng buong puso. At ang Diyos po ang magagantimpala sa kanila. Ang Diyos ang magpapala sa kanila. Pag gagawin mo yan para sa kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoong Hesus sa buhay mo, tiyak po may gantimpala ka. Pero kung gagawin mo yan dahil, para makita ni pastor, magwawalas ako. Ay, para makita ni pastor, aligaga ako sa anniversary, magbubuhat ako. No, brother and sister. Do it for the Lord. Amen? Do it for the Lord. Again, do it for the glory of the Lord. Hayaang maluwalhati ang Diyos sa ginagawa mo. Hindi yung maluwalhati ka sa ginagawa mo. Huwag mong pakitang tao po ang paggawa natin ng mabuti. Kasi pag pakitang tao po ang paggawa natin ng mabuti, wala na ho tayong gantimpala na makakamit doon sa kalangitan. Amen? One time nga, meron sinir si Pastor Nathaniel sa akin. Meron siya kilalang pastor. Yung bawat binibigay ng pastor, binibigay ho ng miyembro, inilalagay sa Facebook. May mga sobre pa, may mga pangalan. Sobre kay sister ganito, tapos meron pang mga, mga item, mga damit. Kala ho ninyo, hindi alam ng pastor yon. Inaagawan yung reward doon sa miyembro. Imagine mga kapatid, pag nabasa ng Facebook ng public yon, ay, mapagbigay pala si sister. Bakit di pastor na nagbibigay? Sa amin hindi nagbibigay. Para unfair tayo na. Ang galing kay pastor, pero sa mga miyembro katabi, hindi mabigyan. Tandaan ninyo mga kapatid ha, pag yan po ay ating pong ipinaalam, yung ibinigay ng kanan, ipinaalam ho sa kaliwa, mga kapatid, wala ka ng gantimpala. Basahin ho ninyo ang aklat ng Mateo Kapitulo 6. Yan po ay patungkol ho sa kaharian ho ng Diyos. Kung ikaw ay naglilimos, huwag mong Ano sabi naman ng kasulatan? Yung ibinigay ng kanan, huwag ng sabihin ng kaliwa. At kung maglilimos ka, magbibigay ka, huwag ka nang ihip ng trompeta. Tut-tut-tut, tut-tut-tut, nagbigay si Mr. ganito. Kaya ang dami ho ngayon mga Pilipino, donated by so and so. Tingnan niyo po, ngayon po, dahil politika. Di ba ba? Tingnan niyo po ang ating mga lokal pag tuwing naghalalan. Nakalagay po sa tarpaulin ang pangalan ni Mayor, ni barangay captain, ni barangay kagawad, pero kayo ng pera yon. Pera ho ng taong bayan. Pangalan nila ang kanilang ipinagkakalho sa buong Pilipinas. Mga kapatid, hindi kinakailangan malaman ang pangalan mo kung nagbigay ka. Amen po ba? Ang mahalaga, nalaman ni Kristo Jesus yan sa langit na nagbigay ka. Nakikinig ba kayo? Kaya dapat ang paggawa ng mabuti, hindi ho yan ipinapaalam. Kung nag-aayuno ka, sabi naman ng kasulatan, huwag mo ipakita na na malungkot ka. Ano ka, brother? Nag-aayuno ka? Oo, brad.
pang-apat na pong araw ko na ako'y nag-aayuno. Pinag-aayuno kita. O, yun yun. Huwag mo nang ipaalam na nag-aayuno ka. Ha? Pag nananalangin ka, sabi ho naman ng kasulatan, huwag mo lang yung ipapakita na, nagtataas ng kamay. Nananalangin, prayerful si brother. Anong sabi ho naman ng kasulatan? Kung manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pintuan, doon ka manalangin sa Ama na hindi mo nakakita at sa lihim na ginawa mo, gagantimpalaan ka ng Panginoon. Yan ang secret of the kingdom of God. The message of the secret of the kingdom of God. Ibig sabihin, yung secret, napakalaga ng sikreto. Kala nga ho niyo mga kapatid, even in our offering time, sana nga po, actually, kung tayo po ay ito lang po, kung sasangayin ho kayo, sa akin na ito lang po, ang paraan talaga ho ng pagbibigay, hindi ho yung pumupunta ho dito. Kalahon ninyo ang paraan ng pagbibigay. Basta ilalagay, after ho ng service, nandyan lang ho yung offering. Magbigay kayo o hindi magbigay. Okay ba sa inyo yun? Yung walang nakakita, yung bang, kasi uwian na eh. Uwian na. So, dahil uwian na, ano ka? Yun ang biblical base ng pagbibigay. Tingnan ho ninyo, si Jesus Christ. Nung siya po ay nasa templo, tingnan ho ninyo, ang mga Hudyo, saan nakalagay ho yung box nila? Di ba sa wall? Doon lang nilalagay ho, sa wall lang. At hindi na ho nila pinagdarasal ho yun. Basta kung sino mang gustong magbigay, magbibigay na lang ho doon. Yun lang ho ang paraan ng pagbigay. Hindi ho yung pupunta ho dito, mag-offering prayer. Wala hong ganun. Wala sa Bible ho yun. Kung sasangayin ho kayo, all the church, all the members of this church, after the anniversary, wala na hong offering prayer. Basta nandiyan lang ang offering box. Dahil hindi naman ho tayo naka-emphasize sa offering. Kasi ang pag-ibigay po ay buong puso. Hindi usapilitan. Magbigay ka o hindi, nasa iyo yun. Amen? Yun po ang tama. So I suggest for the whole congregation, if you agree, after the anniversary, no need ang prayer sa offering. No need na po. After the closing prayer, dun ho kayo magbigay. Diyan mapapatunayan kung sino talaga ho yung bukal sa puso na nagbibigay. Amen? Hindi pinapaalam. Hindi pinapasabi. Amen? Do you agree? Do you agree? Yun lang po talaga. So gusto ko lang ho talaga mga kapatid, isaayos ho natin ang ating simbahan. Gusto ko po ang ating simbahan po ay nakasalig ho sa tamang aral ho ng banal na kasulatan. Kaya ho, after the anniversary, so dito lang po sa ating lokal ng Muntinlupa, gagawin ho natin ang ganyang paraan. So bahala na po ang mga susunod na mga local churches natin kung sila'y sumunod. Dahil ako naman po ang pastor ito sa Muntinlupa. So I suggest doon sa ating offering time, no need na po ang prayer sa offering. Kundi yung box ho natin, nandyan lang ho yung box. After the closing prayer, halimbawa ni Pastor Nat, pag nag-closing prayer na si Pastor Nat, pag nag-uwian ho tayo, kayo na pong bahala pong lumapit ho dyan sa offering box. Kung gusto nyo magbigay, magbigay. Kung hindi, okay lang po. Amen? Kasi yan po ang pattern ho ng Bible. Ang pagbibigay ay buong puso. Hindi sa pilitan. Amen po ba? Kasi ang daming churches ho ngayon, parang hold up. Bakit? Kasi po, talagang perasahan sila magbigay ng ganitong halaga. Sa simbahan ho natin, hindi ho natin ina-emphasize ho yan. Kasi walang blessing doon sa napipilitan. Again, yung pang hindi, diba to? Meron ho tayong miyembro ho dito. Talagang obligado na magbigay ng ganitong halaga.
Sabi ho ng ating kapatid, sabi niya, Pastor, doon sa pinanggalingan ko, talagang napipilitan ako eh. Imbis na yung pag-ibigay ko, pilit. Dahil obligado akong magbigay. Napipilas akong magbigay. Eh, dito sa atin eh, dahil hindi ho niyo i-emphasize yung pagbibigay, eh, sabi ko sa kanya, yun kasi ang tama. Basahin niyo yung Bible. Pinagdiinan ho ba nila Apostol Pablo ng pagbibigay? Wala ho, di ba? Ang pinagdidiinan ho niya na mensahe sa banal na kasulatan, lagi po tungkol saan? Salvation. Tungkol ho sa kaligtasan. Hindi ho tayo, ang simbahan ho natin, hindi naka-emphasize sa tinatawag ho nating offering. Kaya walang gantimpala pag ikaw ay ano po, naparangalan na. Wow, giver si brother. Wow, napaka-generous ni brother. Napaka-generous ni sister. No, hayaan na ho natin na isang araw, parangalan tayo ng Diyos sa langit. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. To God be all the glory. Diyos lang talaga po ang dapat na maparangalan sa lahat ng bagay sa buhay ho natin. Again, isang halimbawa pa po ay si Judas Iscariote. Ha? According to si Judas Iscariote, John chapter 6, verse 66 to 71, this man lived and walked with Jesus. For over 3 years, for over 3 years, he was active in our Lord's ministry. Yet Jesus himself looked at Judas and he said that he was a lost sinner. Kaya po ang membership, hindi po sa membership ang salvation. Kasi si Judas, membro ho ng simbahan. Tingnan ninyo ha. Pero never na na-save according to the message of our Lord Jesus Christ. Ang tingin ni Jesus Christ, si Judas ay lost sinners. Hindi naligtas. Kaya wala sa pagdalo-dalo, wala sa paggawa ng mabuti, kundi yung ginawa ng thief doon sa cross. Alalahanin mo ko, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. By only faith alone in Christ alone. Palapakan natin ang Panginoon.